Hoy, Isaac! Anong meron? Bakit parang nagsasaya ang lahat ng manunugis dito sa ating lugar? Ewan, di ko nga din alam eh. Pero may isang tao akong kilala para masagot ang mga katanungan natin. Sa lakas ng pagsagap doon tiyak marami siyang nalalaman. Sino naman? Sino pa nga ba? Di si Tengteng. Si Tengteng? Nasikat sa bansag na Tengteng Mosong? Siya nga, wala nang iba. Pero maski ganun si Tengteng, mabait naman siya, hindi ba? Tsaka ang mga naririnig lang naman niya ang mga sinasabi niya eh. Walang dagdag bawas. Kung sa bagay. Uy, nandun pala si Tengteng oh. Halika Isay, puntahan natin. O sige, susunod na lamang ako. Aayusin ko muna ang isdang paninda ko dito sa pwesto. Tindera pala ako ng isda sa isang talipapa. Ito na ang nakasanayan kong negosyo na naituro sa akin ni inay bago niya ako iniwan. Ang tatay ko naman, wala pa akong muwang noong namatay siya. Ang kaibigan kong si Isaac, sa kanya nagmumula ang mga inilalako kong isda. Mangingisda kasi siya at ang kaibigan niyang si Tengteng ay isang tambay lang. Mahilig itong magdala ng mga balita pero mga totoo at walang halong kasinungalingan lamang. Bago kasi niya ipagkalat ay tinitiyak niya muna kung totoo nga ba ito. At kapag nakumpirma niyang may katotohanan, dito na siya nagmimistulang broadcaster sa aming lugar. Pagdating ko sa kinaroroonan ng dalawa, ay abala na silang nag-uusap. Pagkakita sa akin ni Isaac, ay niyaya niya si Tengteng para lapitan ako. Alam ko ng dahilan Isay, kung bakit nagdidiwang ang mga manunugis. Dahil dito kay Tengteng. Ano nga bang dahilan? Teng, ikaw na nga magsabi dyan sa crush mo. Loko-loko ka talaga Isaac kahit kailan. Ganito kasi yun Isay. Kilala mo naman siguro si Saturko, hindi ba? Ang hari ng mga aswang sa kagubatan. Oo, bakit? Anong meron sa kanya? Kasi kagabi, nakaengkwentro siya ng mga manunugis. Lahat ng mga aswang, nalipol nila. Kasama na doon si Saturko. Kaya yan, todo ang pagbubunyi nila dahil sa natamasang tagumpay at pagkapanalo sa laban kontra sa mga aswang. Kaya pala. Di mabuti para naman matahimik na ang lugar natin. Pero sigurado ba silang napatay na talaga nila si Saturko? Oo, at ang mismong leader pa nga ng mga manunugis ang tumaga sa leeg ng aswang na yun. Saksi din ang karamihan sa mga manunugis dahil sila din mismo ang nagbaon sa katawan ni Saturko para makasigurado silang mabubulok na siya sa ilalim ng lupa. Salamat sa chismis, Tengteng. Ang gwapo mo talaga. Humalakhak si Isaac. Sa kanya inasar ang binatang kaibigan. Narinig kong pinapagalitan na naman siya ni Tengteng pero ipinagpatuloy ko pa rin ang aking paglalakad sapagkat may natatanaw akong isang lalaki na base sa kasuotan ay yayamanin ito. Nasa tapat siya ng aking pwesto sa may talipapa. Ano ho yan, sir? Bibili po ba kayo ng isda? Tamang-tama po kasi bagong huli ho ang mga ito. Kaya nakakasiguro kong sariwa ang mga paninda ko at hindi pa bilasa. Pero imbes na sagutin niya ako, ay tinitigan lamang niya ako ng seryoso. Pero kaagad din niyang binawi saka naglakad palayo. Pagdating niya sa tapat ni na Tengteng at Isaac, ay bahagya din itong tumigil. Sa kanya tinignan ang mga kaibigan kong abala pa rin sa pag-aasaran. Pero panandalian lang din yun. Saka ito nagpatuloy sa paglayo. Napakamot na lamang akong inaayos ang aking mga paninda sa aking pwesto. Saka inilabas ang pambugaw ng langaw. Isda, bili na kayo! Mga suki, lapit na! Sariwang-sariwa pa mga isda ko, bagong huli, galing dagat. Natapos ang buong maghapon na matumal ang benta. Talaga namang nakaapekto sa aming mga tindero at tindera sa maliit na talipapa sa pagdiriwang ng mga manunugis. Bukod kasi sa libre ang alak, libre din ang pagkain
Kaya halos ang lahat ng residente ay dumalo para matikman ang libreng pagpapakain ng mga ito. Pagkaligpit ko ng aking mga paninda, ay umuwi na lamang ako. Eksakto namang nakita ako ni Isaac at Tengteng, kaya sumabay na sila sa akin. Mas una namang madadaanan namin ang aking tirahan, kaya naging komportable akong kasama sila. Isay, kumusta naman ang bentahan? Ano, mag-aangkat ka ba uli bukas para alam ko kung lalaot ako o hindi? Naku, baka hindi na muna. Ang tumal kasi ng benta kanina eh. Pero sige, pumalaot ka pa rin kung gusto mo. Kakausapin ko na lamang ang ibang mga kasama kong tindera ng isda. Malay mo rin, baka bukas lumakas na ang bentahan kasi tapos na ang pagdiriwang at pagpapakain ng mga manunugis. Kung sa bagay, ikaw Tengteng, baka gusto mo sumama sa akin sa pamamalaot para mangisda. Hindi yung puro tambay at chismis na lang inaatupag mo. Paano kanyan sasagutin ni Isay kung tatabad-tabad ka? Ako na naman nakita nito oh. O siya sige, nasama na ako bukas para wala ka na masabi. Aba naman, Teng. Mukhang milagro yata at napapayag ka nitong si Isaac ah. Dahil yan sa'yo Isay kaya nagsisipag na. Palay mo, sa huli pala kayo din ang magkatuluyan. Tama ka na nga dyan Isaac. Mamaya maniwala pa yan si Isay sa mga pinagsasabi mo Kung ganun ba hindi totoo yung mga sinasabi mo sa akin na Mabilis na tinakpan ni Tengteng ang bunganga ni Isaac, kaya hindi nito natuloy ang mga sasabihin. Natawa naman ako, bago nagtanong. Ang alin? Ha? Wala Isay! O sige na! Nandito tayo sa harap ng bahay mo Pumasok ka na! Aalis na din kami ni Isaac! Halos kalad ka rin na ni Tengteng si Isaac palayo sa akin, habang takip-takip pa rin ito ang bibig ng kaibigan namin. Natatawa na lang din akong pailing-iling habang papasok ng bahay. Dumiretso muna ako sa banyo para maghugas ng katawan sapagkat naaamoy ko na rin ang aking sarili na medyo malansa na dahil sa mga paninda kong isda sa talipapa. Pagkatapos kong maglinis ng mabuti ay dumiretso na ako sa kusina para magluto ng makakain. Kumuha na lamang ako sa ref ng kung anong pwedeng maulam at madaling lutuin para makapagpahinga na rin matapos kong kumain. Paglipas ng 3 araw ay isang kagimbal-gimbal na balita ang daladala ni na Isaac at Tengteng sa aking pwesto. Halata ding kagagaling lang ng mga ito sa pamamalaot dahil sa kanilang mga itsura. Grabe! Nakakatakot Isay! Ano bang nakakatakot ang sinasabi mo, Isaac? Talaga bang hindi mo pa alam ang karubal-dubal na kaganapan dito sa ating lugar kagabi? At kanina madaling araw, natuklasan ng mga nakakita. Magtatanong na ba ako kung alam ko na? Mga ito talaga pabitin kong magkwento. Sige na, sabihin nyo na kasi. Nakakainis naman para kayong mga timang. Teng, ikaw na nga alam magsabi. Nasusuka ako Ang lakas ng loob mong mga sir, pero napakahina pala ng sikmura mo. O siya, Isay, may natagpo ang isang lalaki na ayon sa mga nagpatunay ay membro ito ng samahan ng mga manunugis dito sa atin. Patay at halos butot balat na lamang ang bangkay nito. Ang masaklap ni isang patak daw ng dugo. Walang nakita sa katawan. Imposible namang aswang ang gumawa nun. Alam naman nating nalipol na silang lahat ng mga pangkat ng manunugis, hindi ba? Tsaka, hindi naman ganun bumiktima ang mga ganitong nilalang Ano sa tingin mo, Isay? Hindi ako nakaimik sa tsinismis sa akin ni Tengteng. Para bang nabuhay ang aking isipan sa isang palaisipan kung anong klaseng nilalang nga ba ang may kakayahang gumawa ng ganoong pamamaraan ng pagpatay sa biktima. Dahil sa hindi ako makapag-focus sa pagtitinda, ay nagpatulong na lamang ako sa dalawa na magligpit ng aking mga paninda. Pagkatapos ay nagpunta kami sa pinangyarihan ng krimen para makiusyoso sana, kaso
wala na doon ang biktima. Siguro, kinuha na siya ng pamilya niya o di kaya dinala na siya sa ospital para ma-autopsy ng mapag-aralan kung ano ba talaga nangyari sa kanya. Sa tingin ko, may panibagong halimaw ang gumagala dito sa ating lugar. Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko eh. Isaac, Teng-Teng, alam niyo ba kung saan inilibing ng mga manunugis ang bangkay ng hari ng mga aswang? Yung si Saturco? Hindi eh. Baka itong si Teng-Teng ang may alam. Ha? Oo. Alam ko pero mahigpit na ipinagbabawal ang magpunta doon eh. Ang sino mang mahuling tao na tatapak sa libingan ni Saturco ay may kaukulang parusa ayon sa mga manunugis. Bakit Isay? Ano bang pinabalak mo? Ano pa, di mag-iimbestiga. Ewan ko pero parang gusto kong makialam sa problemang ito eh. Parang may nag-uudyok sa akin na gawin ito. Kaya Teng-Teng, maaari mo bang ituro sa akin kung saan yung eksaktong lokasyon ng pinaglibingan sa hari ng mga aswang? Nako Isay, napakadelikado ng gagawin mo. Baka mapahamak ka pa at maparusahan ka ng mga manunugis. Oo nga naman Isay, bakit hindi ka na lang magtinda ng isda para walang maging problema? Maski ituro nyo na lang ang lugar na pupuntahan ko kahit wag na kayong sumama para hindi na kayo madamay. Pero kung ayaw nyong sabihin, gagawa na lamang ako ng sarili kong hakbang para malaman kung saan nilibing yung Saturco na yun. Ay, o siya, mukhang hindi ka naman na magpapapigil eh. Sasamahan ka na lang namin ni Isaac. Hindi rin naman namin maatim na mapahamak ka habang kami walang ginagawa. Isay, pasalamat ka sa pagmamahal sa ni Teng-Teng ha. Dahil dyan hindi ka namin pababayaan. Ay nako, bumaanat ka na naman. Tama na nga kayong dalawa. Ang mabuti pa Teng, umpisahan na nating maglakad. Mauna ka na, sa likod mo kami kasi ikaw ang nakakaalam kung saan ang puntod ni Saturco eh. Hindi na nakaangal pa si Teng-Teng nang ako na ang mag-utos sa kanya. Kakamot-kamot na lamang ito ng ulo na binagtas ang direksyon papunta sa kung saan inilibing ang hari ng mga aswang na si Saturco. Gubat na ito ah. Sigurado ka ba sa dinadaanan natin Teng-Teng? Oo naman. Paglabas natin sa gubat na ito, may makikita tayong makitid na daanan. Sinadyang gawin yun papunta sa masukal na paanan ng bundok kung saan inilibing si Haring Saturco. Sinadya nilang ilayo sa kabihasnan ang labi ng Haring Aswang upang walang makatuntun nito. Teng, paano mo naman nalaman ang patungkol dito? Nakainuman ko kasi yung mga manunugis na kakilala ko. Nung nalasing sila, hindi na iwasan na isa sa kanila ang madulas ang dila sa pagkakasabi sa lugar na yun. Gusto mong pigilan ng mga kasama niyang manunugis huli na. Sapagkat narinig ko na lahat ang impormasyon. Ayos ah. Talagang maasahan ka Teng-Teng pagdating sa pagsagap ng mga balita at chismis. Ikaw na talaga. Sa'yo na ang titulo ng may pinakamatalas sa tenga dito sa ating lugar. Ha? Loko-loko! Natatawa na lamang ako ng mahina habang pinapanood ang kakulitan ng mga ito. Maya-maya pa ay nakalabas na nga kami ng kagubatan at kaagad din naming nakita ang makitid na daanan na sinasabi sa amin ni Teng-Teng. Hindi na kami nagdalawang isip na tinahak yon hanggang sa makarating kami sa paanan ng bundok na talaga namang may kasukalan. Dito na namin matyagang hinanap ang puntod ni Saturco. Kaso nahirapan muna kami bago namin yon nahanap sa may kalayuan. Ay, grabe. Nandito ka lang pala. Pinagod mo pa kami. Shhh! Kaagad kong pinatigil sa pagsasalita si Isaac sa kada daldal dahil sa kakaiba kong napansin. Sa may hindi kalayuan, malapit sa paanan ng bundok, ay may tila isang hinukay na lupa. Itinuro ko yun sa dalawa, pero hindi naman sila nagulat. Ano naman ang problema sa butas na yun, Isay? Oo nga. Bakit parang may nakita kang kakaiba sa hukay na yun, Isay ha? Hindi niyo ba mapapansin? Tingnan niyo ang puntod ng hari ng aswang na si Saturco at ang bahagyang parte ng lupa na lumundo. Hindi ba papunta yun sa malaking hukay?
Pinasadahan naman nila ng mabuti ang mga tinutukoy ko hanggang sa manlaki ang kanilang mga mata. Natigil lamang kami sa pagtatanguan nang makarinig kami ng mga yabag papalapit sa aming kinaroroonan. Kaya naman, dali-dali kaming naghanap ng pwedeng mapagkublian. 5 lalaking manunugis ang dumating. Tila sila ang nakatokang magronda sa lugar na yon upang magbantay sa libingan ni Saturco. Tahimik lamang kaming nagtago sa likod ng malaking punong kahoy hanggang sa makarinig kami ng kakaibang huni na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Maski sanay sa pakikipaglaban ay nahintakutan pa rin ang 5 manunugis dahil sa kakaibang tunog na yon na hindi matukoy kung anong klaseng nilalang. Hindi pa pala doon natatapos ang kakilakilabot na kaganapan, sapagkat ilang segundo lamang ang nangyaring katahimikan ay isang nilalang na mula sa ilalim ng hukay ang bigla na lamang umahon. Nakakatakot ang itsura nito. Halos butot balat ang katawan na nagsisilabasan ang mga ugat. Magulo ang tila patay nitong buhok, pero ang mas lalong nakapagbigay takot sa sino mang makakita nito ay ang itsura nitong mas mabalasik pa kaysa sa isang aswang. Kamuntikan pa nga akong mapasigaw nang muli itong sumingasing. Mabuti na lamang at naagapan ko pang takpan ang aking bibig, pero gaya ni na Tengteng at Isaac ay hindi na rin ako makapagsalita dahil sa takot. Naalarma naman ang 5 manunugis. Gamit ang kanilang mga itak ay sinubukan nilang labanan ang nilalang na yon, pero sa taglay na lakas nito ay walang kahirap-hirap silang ibinalibag lamang sa lupa. Pero sadyang matatapang ang mga manunugis. Hanggat may buhay pa silang natitira ay nagagawa pa rin nilang lumaban. Pero sa huli ay naging hapunan lamang sila ng kakaibang nilalang na ang tanging ginawa lamang nito sa 5 kalalakihan ay kinagat sila sa leeg, saka sinipsip ang dugo hanggang sa matuyo ang katawan ng mga ito. Ngayon ay alam na nila kung sino ang salarin sa nangyaring krimen sa kanilang lugar, na ang biktima rin ay isang manunugis. Nang matapos ang nilalang na yon, ay saka pa lamang ito bumalik sa hukay, saka pumasok papunta sa ilalim ng lupa. Dala ng takot ay kakaripas na sana kami ng takbo. Subalit paglingon namin sa aming likuran ay bigla na lamang lumitaw ang isang matandang lalaki na nakatingin sa amin ng seryoso. Dahil sa gulat ay sisigaw na sana kaming 3. Pero dahil sa isinaboy ng matanda na tila isang harina ay unti-unting nanlabo ang aming mga paningin at hanggang doon na lamang ang aking naaalala. Nagising ako na puro bato ang paligid. Nang mahimasmasan ako ay dito ko napagtantong nasa loob ako ng isang kuweba. Sa bukana ay may nakita akong apoy at sa harap nito ay may matandang nagdadagdag ng panggato para manatiling buhay ang apoy. Sina Tengteng at Isaac naman ay nasa mahimbing pa ring pagkakahimlay. Magandang gabi po. Agad akong binalingan ng tingin ng matandang dumukot sa amin, pero magaan ang presensya niya kaya hindi ako nakaramdam ng takot. Oh, iha, gising ka na pala. Halika, tikman mo ang inihaw kong bayawak para naman magkalaman ang iyong tiyan. Tumayo ako sa kalumapit sa kanya. Totoo ngang may iniihaw siyang bayawak na tinuhog niya ng patulis na kahoy. Hinawi niya ito sa apoy, saka niya inilapag sa aking harapan. Tikman mo, masarap ang pagkakaluto ko dyan. Walang pagkakaiba yan sa lasa ng inihaw na manok. Sige na. Sige ho. Indot, tawagin mo na lamang akong Kaindot. Kamuntikan pa akong matawa sa sinabi ng pangalan ng matanda. Hindi ko tuloy na iwasan na makaisip ng kalokohan. Isinantabi ko muna yon,
saka kumurot ng kaunting laman sa bandang katawan ng bayawak na inihaw. Wow! Ang sarap nga nito! Mas malasa pa kaysa sa karne ng manok. Sige lang, iha. Magpakabusog ka lang. Ano nga pala ang pangalan mo? Isay po. Yung dalawa namang kasama ko, si Tengteng at Isaak. Kaindot. Oh, bakit Isay? At bakit parang natatawa ka? May mali ba sa pangalan ko? Doon na ako bumigay. Talagang pinakawalan ko na ang aking malutong na pagtawa. Bakit naman po kasi Indot pa ang napili ninyong pangalan? Tunog kwan tuloy. Basta, hindi ko na lang po sasabihin. Kaka na lang po ang itatawag ko sa inyo, pwede? Pwede po ba yon? Pwede naman. Pero bakit pa? Ano bang problema sa pangalan ko, ha, iha? Ang astig nga Indot. Muli akong natawa, pero kontrolado ko na. Nang magbalik ang aking pagkaseryoso, ay dito na ako nagsimulang magtanong habang nilalantakan pa rin ang karne ng bayawak. Bakit niyo po pala kami dinala dito sa kuweba? At saka ano yung bagay na sinabi mo sa amin? Ganun na lang ang aming pagkahilo Dinala ko kayo rito sapagkat nanganib ang buhay ninyo. Ang bagay naman na sinabi ko sa inyo ay ang dinikdik na puting kabibe na may sangkap na orasyong pampatulog. Ano kanyo, kaka? Nasa panganib ang aming buhay? Oo, Isay. Kanino naman po? Sa kamay ng isang aswang na muling nabuhay, pero mas mabangis, mas agresibo, mas mapanganib, ang haring aswang na si Saturco bilang isang amaranhig. Hindi ako nakasagot. Nakatitig lamang ako sa mga mata ni Kaindot na tila naghihintay ng aking pagtugon. Pero nang mainip siya, ay siya na ulit ang nagsalita. Ang mga amaranhig ay isang uri ng mga halimaw na nabuhay sa pagkamatay. Ang gulo no, pero totoo. Kumbaga, kasi sila ay nanggaling sa pagkamatay na muling nabuhay. Ang kaso, wala na silang kontrol sa kanilang mga katawan. Tanging ang sinusunod na lamang nila ay ang matalas nilang pang-amoy sa sariwang dugo ng tao at malakas na pandinig sa ilalim ng lupa. Kung hindi ako dumating kanina, ay tiyak na kasama na kayo ng mga manunugis na nalapa ng amaranhig na yon. Dahil sa usapan naming yon ni Kaindot, ay nagising na din sina Tengteng at Isaak na kanina pa pala nakikinig. Ang pagkakaalam ko mas malakas ang mga amaranhig kaysa sa mga aswang. Wala kasi silang pakiramdam at ang tanging kamatayan lamang nila ay ang saksakin sa puso ng matulis na bagay. Ba, dami mo na talagang alam, Tengteng. Kailangan ka na talagang itumba. Buisit ka, lapain kita dyan makita mo. Sa pagkagising ng dalawa ay umingay ang paligid. Busog na din ako ng mga sandaling yon at alam kong pati si Kaindot, kaya tinawag ko na sila para kainin ang aming tirang bayawak. Halina kayo, gutom lang yan. O heto, pagtiyagaan nyo na tong inihaw na bayawak ni Kaindot, lamang tiyan din yan. Ay, bayawak! Ay, huwag ka nang mamili pa. Kung ayaw mo ako na lang ang kakain nito. Bahala kang magutom dyan. Mahaba pa ang gabi. Abay, sinabi ko bang ayaw ko? Akin buntot, siya yung ulo. Natawa na lamang kami ni Kaindot sa dalawa kong kaibigan para kasi silang aso at pusa kung magbangayan. Pero ang totoo, may malasakit sila sa isa't isa. Pero hindi lang basta-basta pagtarak sa puso ang makakapatay sa amaranhig. Hindi kasi ito pangkaraniwang aswang labang. Isa itong haring aswang at ang tanging may kakayahang puksain ang amaranhig na si Saturco ay isang babaeng berhen na may busilak na kalooban.
Sa pamamagitan ng dugo ng babaeng yon, ay magsisilbi itong lason sa aswang na muling nabuhay dahil sa itim na bertud na hindi naisalin sa iba. Nawala ang kasiyahan nang biglang sabihin yun ni Kaindot. Kami naman ay matyaga lamang na nakikinig. Lahat ng impormasyong sinabi ng matanda ay itinatanim ko sa aking isipan. Kung ganun po sino naman po yung babaeng tinutukoy ninyo? Ipinanganak na ba siya at may kakayahan ba siyang lumaban? Oo, iho. Ipinanganak na siya. At sa katunayan ay nandito siya ngayon mismo. Humarap sa akin si Kaindot. Alam ko na kaagad ang gustong ipahiwatig ng kanyang mga mata. Imposible naman pong ako, kaka. Wala naman akong kaalam-alam sa pagpatay ng mga ganyang nilalang. Nidepensahan ang sarili ko, hindi ko kaya. Tinataglay mo ang dugo ng isang albularya at manunugis, kaya nananalaytay sa iyong pagkatao ang pagiging mandirigma. Isay, kilala ko ang ama at ang iyong ina. Magaling na albularya at mahusay na manunugis ang kanilang kakayahan. Aba, ibang klase pala mapapangasawa mo, tenga. Kapag nagkataon, no? Yari ka kay Isay kapag nagloko ka. Tumahimik ka nga muna dyan, Isaac. Nasa seryoso tayong pag-uusap tapos hahaluan mo ng kalokohan. Kaya pala hindi ko mapigilan ang sarili ko na makialam. Dito sa kasong pamamaslang dahil may tungkulin nga talaga ako na dapat kong gampanan. Tama ka, Isay. Kailanman ay hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Ikaw ang tatapos sa paglalaganap ng amaranhig na si Saturco. Iligtas mo ang bayang ito. Halos hindi na kami natulog ng magdamag. Napasarap na kasi ang aming usapan. Si Tengteng ay pasabat-sabat pa para sabihin ang mga nalalaman. Samantalang si Isaac ay gaya ng dati na pinapagaan ang usapan maski sa magulo niyang pamamaraan. Inaamin ko sa sarili ko na hindi ko alam kung ano ang gagawin. Totoo namang isang manunugis at albularya ang aking mga magulang. Pero magkaganon man, ay wala naman akong karanasan kung paano ang makipaglaban. Naramdaman ko na lamang na may humawak sa aking balikat. Si Kakaindot. Alam ko ang iniisip mo, Isay. Tama ka naman sapagkat sa pagtitinda ng isda, sanay ka at walang kaalam-alam kung paano makipaglaban. Pero sana'y hayaan mong ituro ko sa iyo ang aking mga nalalaman kung paano depensahan ang sarili. Yun ay kung bibigyan mo ako ng pahintulot at kung papayag ka. Sa responsibilidad na nakaatang sa akin ngayon, kaka, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kaya sino ba naman ako para tanggihan ang alok ninyo, hindi po ba? Napangiti ang matandang lalaki sa sagot ko. Banaag sa mga mata nito ang labis na tuwa. Karangalan sa akin ang turuan ka, aking bagong mag-aaral. Karangalan ko rin po ang matuto sa inyo, kaka. Karangalan din namin ni Isaac na matuto sa mga kaalaman mo, Kakaindot. Ako rin, Kahindot. Indot. Diyos ko, patawad ko. Ang bantot naman kasi ng pangalan nyo, Kakaindot pilyo ka talagang bata ka. Gusto mong ilipat ko yung pagkalalaki mo dyan sa loob mo, ha? Wag naman po, Kahindot. Kaindot. Mahirap pong mag-brief sa noo Mas lalo kaming nagtawanan. Sa huli ay nakitawa na lamang din si Kaindot sa tulong na rin ng pagpapaliwanag ko na gano'n na talaga ang ugali ng kaibigan kong si Isaac. Pagputok ng araw at pagkatapos naming mag-almusal sa mga prutas na kinuha ni Kaindot sa kagubatan, ay inumpisahan na niya kaming ensayuhing tatlo. Noong unay nahihirapan kami, halos lahat ng aking mga buto sa katawan at kasukasuan ay sumasakit. Pero pagkaraan ng 2 araw, ay tila ba nasanay na din kami sa mabibigat na pagsubok sa amin ng matandang lalaki. Dahan-dahang nababatak ang aming mga sarili sa pag-eensayo habang tumatagal.
Sa loob ng halos isang buwan ay naituro na sa amin ni Kaindot ang lahat ng kanyang kaalaman sa pakikipaglaban. Masasabing handa na kaming sumabak sa isang laban, maski aswang pa ang aming makakaharap. Sa matatalas na bagay tulad ng itak at kutsilyo, ako hinasa ng husto ni Kaindot. Para kapag nagkaharap na kami ng amaranhig na si Saturco, ay mayroon daw akong ibubuga at hindi madedehado. Maraming salamat po kaka sa matyaga mong pagtuturo sa amin. Tinatanaw po namin itong malaking utang na loob sa inyo. Ganon din ako, Kaindot. Ngayon ay masasabi kong kaya ko nang ipaglaban ang taong mahalaga sa buhay ko. Kaya ko na silang protektahan gamit ang mga natutunan kong teknika. Maraming salamat, Kaindot, sapagkat maliban sa pwede na ako makipagsabayan sa isang sagupaan, maililigtas na rin ni Tengteng ang kanyang sarili kay Isay kapag nagloko siya. Bakit palaging ganyan ang mga banak mo ha, Isaac? Ikaw naman, Tengteng. Totoo bang may gusto ka sa akin, ha? Ha? Kwan eh. Umamin ka na kasi. Napaka-torbe talaga nito. Oo na nga. Oo na. Totoo, Isay. Matagal na kitang mahal eh. Ay, sa wakas nagkaroon din ng bayag ang Bokong. Umamin din. Yun! Tagumpay! Habang nagbubunyi sila, ay para naman akong naestatwa sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil sa pagkabigla sa inamin ni Tengteng. Mas lalong hindi ako nakakilos nang hawakan niya ang isa kong kamay saka siya nagsalita. Noong una, hinahangaan lang kita. Hindi lang sa kasipagan at kagandahan mo, kundi pati na rin sa mga natural mong kilos. Pero habang tumatagal pala hindi ko namamalayan ang sarili ko na mahal na pala kita. Patawarin mo ko, Isay, kung ngayon lang ako nagpakatotoo. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob para umamin I love you, Isay. Woohoo! Ten, ten, tenen. Ten, ten, tenen. Wala akong imik. Para akong natorpe ng mga sandaling yon. Nabigla ako sa mga revelasyon. Huminga ako ng malalim, saka inayos ang aking sarili. Pwede bang makapag-isip muna? Baka Hindi kita minamadali, Isay. Ang mahalaga lang sa akin ngayon na ipagtapat ko na matagal ko nang nararamdaman sa'yo. Mahal kita, Isay, at igagalang ko kung ano man ang maging pasya mo. Sa tingin ko naman, at base sa nararamdaman ko seryoso itong si Tengteng sa'yo, Isay. Tunay at wagas ang inihahandog niyang pag-ibig sa'yo. Kaya sana'y wag mo siyang bastitin. Ginagaransya ko sa'yo na hinding-hindi ka magsisisi kapag siya ang nakatuluyan mo. Sagot ko ang handa niyo sa kasal. Mag-aambag ako ng 1 kilong karne para pansahog sa iba't ibang luto ng mga gulay. Ay, akala ko pa naman galante ang isang to daig mo pa ang Yantok Mindoro makahambugan lang pala mayaman kahindot naman. Indot! Hindi hindot! Napunta tuloy ang usapan sa tawanan. Simula ng araw na umamin sa akin si Tengteng, ay hindi ko na maiwasan ang mamula pag nagkakasalubong ang aming mga mata. Sa kanya ako nginingitian ng napakatamis, parang mahuhulog ang loob ko at lingid sa aking kaalaman ay napapansin pala ako ni Kaindot. Isang araw, sarili na akong kinausap ni Kaka na medyo malayo sa dalawa. Hindi ko gustong sirain ng masasaya mong sandali, Isay. Pero sa tingin ko'y isang tabi mo muna ang nararamdaman mo kay Tengteng. At unahin mo ang problema kay Saturco. Mahirap, iha, pero kailangan mong pagtuunan ng konsentrasyon ang amaranhig na yon. Sapagkat may nasagap akong balita
na nilalamon na ng takot ang buong residente ng bayang ito. Halos gabi-gabi daw kasing may natatagpo ang patay. Hindi lang mga manunugis, pati mga ordinaryong mga tao ay nadadabay na sa ganti ni sa Turko. Totoo po ba ang sinasabi niyo, kaka? Oo, Isay. Kaya kailangan nyo lang kumilos bago pa maubos sa mga tao sa lugar na ito. Kailangan mo nang harapin ang amaranhig at tuluyan mo na siyang ibaon sa lupa ng permanente. Sige po, kaka. Sige po. Alam kong nararamdaman ni Kaindot na naguguluhan pa rin ako at nagdadalawang isip sa padalos-dalos kong mga desisyon. Pero wala akong magagawa kung hindi ang sundin ito habang pinipilit na isantabi muna ang nararamdaman ko para kay Tengteng. Pagsapit ng gabi, kaming tatlo naman ang nag-usap-usap ng masinsinan. So, anong plano niyong dalawa? Ikaw, Isay, anong plano mo? Ang gusto ko sanang mangyari, dumito lang kayo ni Tengteng at ako na lang ang bahalang humarap sa amaranhig na si Saturko. Hindi ko kasi mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa inyo Sa tingin mo ba papayag ako na pabayaan kang mag-isang susugod? Simula pa nung mga bata pa tayo, uhugin pa lang sabay-sabay na tayong umaharap sa hamon ng buhay. Itong si Tengteng na nagtapat ng nararamdaman sa'yo, sa tingin mo ba papayag yan na iwan ka namin sa ere? Paano magiging pamangkin ko? Tama si Isaac, Isay. Simula nang nakialam tayo sa problemang ito at simula nang makapag-ensayo tayo sa pakikipaglaban, wala na itong iwanan. Hindi ko rin papahintulutan na mapahamak ka, Isay. Pero Isaac, Tengteng, hindi na biro ang problemang ito. Ikaw na mismo nagsabi, Isay, na hindi biro ang problemang ito. Kaya mas talo ka namin hindi iiwan. Mas malakas ang pwersa natin kapag nagtulong-tulong tayong labanan ng amaranhig na yon. Tama si Tengteng. Para saan pang natutunan nating estilo sa pakikipaglaban kung hindi rin lang namin gagamitin sa kabutihan? Hindi ba, Kaindot? Napatingin ako kay Kaindot. Nginitian lamang niya ako. Saka tumango na tila sinasabing ako na ang bahala sa lahat at ipinagkakatiwala na niya sa akin ang problema. Isa lang ang masasabi ko. Isang beses mo pa akong tawaging Kaindot, Isaac, ay tatama na sa iyong batok ang palad ko. Ito namang si Indot, napaka-sensitive mo naman. How much your age? Hindi ako makatawa sapagkat iniisip ko pa rin ang kapakanan ng nakararami. Hindi ako pwedeng magdiwang habang ang iba ay nasa panganib ang mga buhay. Kung hindi nyo mamasamain, mauna na akong matulog. Maaga pa kasi ang paglalakbay bukas Kaka, bukas ituro mo sa amin ang direksyon papunta sa puntod ni Saturko ha. Kailangan magharap na kami bukas. Sige, Isay. Naway basbasan kayo ng Panginoon at gabayan niya kayo sa inyong misyon. Sige na, magpahinga na kayo. Pagsapit ng bagong umaga, nakagayak na kaming tatlo. Handa na rin ang aming mga sandata upang balikan ang tirahang puntod ng amaranhig na si Saturko. Lagi kong nahuhuli si Tengteng na panay ang sulyap sa akin. Sa tingin ko ay parehas lamang kaming nag-aalala sa isa't isa. Pagkatapos naming pagsabihan at bilinang muli ni Kaindot, ay doon na kaming nagsimulang maglakad. Hindi na siya sumama sapagkat gaya nga ng sabi ng matanda, ay matanda na siya para sumabak sa isang mapanganib na laban. Pagdating namin sa lugar, ay marahan na kaming gumawa ng mga kilos. Naging maingat na kaming tatlo dahil anumang oras ay pwedeng lumabas ang amaranhig mula sa ilalim ng lupa. Talasan niyo ang mga mata ninyo at pakiramdam. Hindi pwedeng magpabaya dahil hindi lang basta aswang ang makakalaban natin. Mas mapanganib at mas malakas, kaya kailangan nating mag-ingat. Nasa likod mo lang ako, Isay.
Hindi kita pababayaan. Ay, ang sweet naman nila. Ay, inggit ako ha. Kilig overload. Ano be? Malapit na sana kaming makarating sa kinaroroonan ng malaking butas nang biglang gumalaw ang lupa. Muli kaming dumistansya doon at hindi nga kami nagkamali dahil unang umahon ang mga kamay ng amaranhig na si Saturco. Ginamit niya yon paakyat sa ibabaw ng lupa. Dito na namin siya napagmasdan ng malapitan. Talaga namang nakakatakot ang kanyang itsura. Hindi ko inasahan ang sumunod na nangyari sapagkat mula sa aking likuran ay mabilis na gumawa ng pagsugod sina Tengteng at Isaac. Sinalubong naman sila ng amaranhig. "Hoy! Ano ba kayong dalawa? Pabara-bara naman kayo eh!" Nasabi ko na lang bago ako tumulong sa paglaban sa amaranhig na si Saturco. Napakabilis niyang kumilos, maski sabay-sabay na kaming tatlo na nagpapakawala ng pag-atake, ay nagagawa pa rin niya kaming iwasan. Isay, dumistansya ka. Delikado ang mga kuko niya, kaya hanggat maaari, iwasan mo makalmot ka niya. Ano ba? Nasa gitna na nga tayong laban, tapos pinapakilig niyo pa rin ako. Maawa kayo sa mga walang jowa, ano? Sumeryoso muna kayo sa pagsagupa sa kalaban. Mamaya nang biruan. Dito ko na binunot ang aking kutsilyo. Sina Isaac at Tengteng naman ay ang tig-iisa nilang itak na dala. Tengteng, protektahan mo si Isay. Kahit na anong mangyari, huwag mo siyang hayaang makalmot ng amaranhig na yan. Oo, Isaac, mauna muna ako madisgrasya bago siya. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala nila sa akin. Kaya naman mas lalo akong nabuhayan ng loob para lumaban. Maski may matatalas na kaming mga sandata, ay nahirapan pa din kaming patamaan si Saturco. Naging maingat din naman kaming tatlo. Pero sa huli, ay nagawa niya akong mahampas gamit ang kanyang braso. Mabuti na lamang at wala itong kuko na tumama sa akin. Isay! Pwisit kang halimaw ka! Etong sa'yo! Dahil sa nangyari sa akin, ay galit na sumugod si Tengteng sa amaranhig. Hindi naman siya pinabayaan ni Isaac. Kitang-kita ko kung paano sila makipaglaban. Pero sa huli, ay nagawang sugatan ng halimaw si Isaac, kaya bumagsak ito sa lupa. Isaac! Isaac! Tengteng si Isaac! Sigaw ko dahil muling sinugod ng amaranhig ang nakahandusay na si Isaac na hindi pa rin nakakatayo. Mabuti na lamang at bago bumangon ang mga kuko nito sa tiyan ng aming kaibigan, ay nagawa ng putulin ni Tengteng ang ginamit nitong kamay. Wala namang emosyong makikita sa mukha ni Saturco kung hindi galit. Ni patak ng dugo, wala rin. Wala man lang umagos sa natamo nitong pinsala. Binalingan niya si Tengteng at gamit ang naputol nitong kamay ay nahampas niya ito ng malakas. Tengteng! Muli akong napasigaw dahil sa pagbagsak ni Tengteng kasabay ng pagsuka nito ng dugo sa lupa. Dahil sa pangyayari ay binalingan siya ng amaranhig. Pinilit namang tumayo ni Isaac para saklolohan ang kaibigan. Nagawa rin niyang putulin ang isa pang kamay ng amaranhig, pero gaya ni Tengteng ay nahampas din siya nito sa dibdib. Parehas na silang sumusuka ngayon ng dugo. Isaac! Hayop ka sa Turco! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga kaibigan ko! Buong tapang akong tumayo, saka siya sinugod. Maski kutsilyo lamang ang aking hawak na sandata, ay hindi ako nagdalawang isip na undayan siya nito. Nagagawa ko naman siyang patamaan, pero hindi niya yun iniinda. Sa sumunod kong pag-atake, ay naiwan ko ang kutsilyo sa kanyang leeg, pero nagawa niya pa rin akong hampasin sa balikat, dahilan para bumalandra ako sa lupa.
Hindi pa siya nakontento at pinagsisisipa pa ako sa tiyan habang nakahiga. Isay! Laban, Isay! Dinig na dinig ko ang sinasabi sa akin ni Isaac at Tengteng. Pero wala na akong lakas para lumaban pa. Pinilit kong magmulat ng mga mata. Pilit kong inaaninag ang nasa aking harapan. Nagimbal ako dahil mukha ni Saturco ang unti-unting lumalapit at ang mga pangil nito ay nakaamba na sa aking leeg para ako'y sakmalin. Nang mapansin ko ang aking sandata sa leeg niya, inipon ko ang natitira kong lakas para hugutin yun at pagkabunot ko, dali-dali ko itong tinarak sa dibdib ng amaranhig. Mula roon ay wala na akong matandaan dahil tuluyan ng nagdilim ang aking paligid. Nagising ako na nasa pamilyar na lugar, sa loob ng kuweba kung saan nakatira si Kaindot. Parang naulit lang ang mga pangyayari noong una kong matagpuan ang sarili ko dito. Gaya ng inaasahan ko, bayawak ang iniihaw niya. Tinignan ko sina Tengteng at Isaac, ganun din ang postura nilang matulog. Ang pagkakaiba lang ay nang lumapit ako sa matanda, may kakaiba siyang sinabi sa akin. Binabati kita, Isay, dahil matagumpay mong napatay ang amananhig dahil sa iyong dugo. Ano ho? Napaslang ko ang amaranhig? Pero teka, bakit parang ang gulo yata? Bakit parang bumalik kami sa dating nangyari na? Dahil noong panahong nilabanan nyo ang amananhig, ay namatay din kayo. Hindi na naman ako nakaimik. Tumitig ako sa mga mata ni Kaka, pero hindi ko makita na nagbibiro lang ito. Hindi ka nagkakamali ng narinig, Isay. Namatay sina Isaac at Tengteng dahil sa malakas na pagkakahampas ni Saturco sa kanilang dibdib. Nadurog ang mga buto nila sa katawan at naapektuhan ang iba nilang mga laman at yun ang sanhi ng kanilang naging kamatayan. Ako ho? Ano naman ang ikinamatay ko? Namatay ka sa lason ng ngipin ng amaranhig. Nagawa ka muna niyang kagatin sa leeg bago mo siya masaksak sa puso. Pero ang dugo mong kanyang nainom ay siya ring kumitil sa kanyang natitirang buhay. At dahil sa napuruhan mo ang bertud ng aswang na lumukob sa puso nito upang magsilbing buhay, ay tuluyan na siyang namahinga. Ang galing, pero paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Bakit parang ang dami niyo naman pong alam? Hindi mo pa ba talaga naiintindihan, Isay? Napakasimple ng kasagutan. Dahil ako, si Saturco at ang amaranhig ay iisa. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabing yon ni Kaindot. Hindi ako nakaimik hanggang sa bigla na lamang niya akong sakmalin sa leeg. Wag! Isay! Isay! Gising! Pagdilat ko ng aking mga mata ay nasa pareho akong lugar. Pero sa labas ng kuweba ay maliwanag na. Tengteng, buhay ka ba? Si Isaac? Nandito pa ako, Isay. Grabe! Ang lakas mo makatili. Kala ko pa naman, ginagapang ka na ni Tengteng eh. Uy, siraulo ko talaga. Kahit na kailan ha. Si Kaindot, nasan siya? Ano pa di gaya ng dati. Naghanap ng makakain. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ko. Pero dahil sa panaginip lang naman yun, hindi ko na lamang ikinuwento sa kanilang dalawa. Pero kay Kaindot ay ikinuwento ko yun. Mukhang nagkaroon ka ng trauma sa pakikipagharap mo sa amaranhig. Isay, dahil maski pati ako ay napapanaginipan mo lang ako ay siya. Dapat na sigurong bumaba na kayo bukas sa kabihasnan para naman makabalik na kayo sa dati niyong pamumuhay. Isay,
Maraming salamat dahil sa iyong ginawang kadakilaan. Ewan ko po, pero salamat din Kaindot. Kasi kung hindi naman dahil sa tulong nyo, hindi naman namin magagawa at mapagtatagumpayan ang lahat ng ito. Basta't piliin niyo ang magpakabuti lagi, ha? Huwag kayong mag-alala dahil maski nasa malayo man ako, lagi ko pa rin kayong aalalayan. Kinabukasan nga ay inihatid na kami ni Kaindot sa daanan kung saan palabas ng kagubatan na yon. Medyo madramang paalamanan ulit sa isa't isa ang nangyari bago kami nagpatuloy. Nang medyo makalayo na kami, tinanaw ko ulit si Kaindot sa huling pagkakataon. Kumakaway ito sa akin bilang pamamaalam niya. Kinawayan ko rin siya, saka ako bumalik sa paglalakad. Doon ko lang napagtanto na ang napanaginipan ko ay ginawang pamamaraan ni Kaindot para ipaalam sa akin kung paano niya iniligtas ang aming buhay. Ang pagkagat ni Saturco sa aking leeg na hindi ko naramdaman ay kanyang ginawa para maski papano ay naramdaman ko bago nawala ng buhay. At dahil sa kakayahan ng matanda bilang mahusay na albularyo, nagawa niya kaming dalhin sa nakaraan upang muli kaming mabuhay. Pero hindi niya binura ang alaala naming tatlo para manatili sa aming mga isipan ang kaganapang nagdala sa amin sa bingit ng kamatayan. Nagpatuloy ang aming buhay ng simple pero magkakasama. Ako na tindera ng isda sa palengke at si Isaac at Tengteng naman ay mga mangingisda. Sa kanila pa rin ako kumukuha ng aking mga nagiging paninda. Ano na, Isay? Anong-ano ka dyan? Ano ba yun? Ano na si Tengteng para sa'yo? Alam ko naman at ramdam ko na may pag-asang kaibigan ko sa'yo eh. Sana, huwag mo na siyang pahirapan. Kulang pa ba ang halos ibuwis niya ang buhay niya para sa'yo? At halos ayaw na rin niyang pabayaran ang mga nahuhuli naming isda sa'yo? Mapatunayan lang na mahal ka niya? Naku Isaac, tigil-tigilan mo ko ha. Kung siya mismong magsasabi ng mga yan sa akin, malamang sagutin ko na siya ngayon. Talaga? Sige, tatawagan ko ba siya dito? Lingid sa aking kaalaman ay nasa likod ko lang pala si Tengteng. Nakangiti at tahimik na nakikinig sa aming usapan ni Isaac. Sige, tawagin mo yung torpe na yon. Kapag nagsabi siya ng totoong nararamdaman niya sa akin, ngayon mismo, sasagutin ko na siya. Saksi ang mga paninda kong isda. Isay! Mahal na mahal kita! Sana kapag niyaya kitang magpakasal hindi ka tututol. Ha? Tengteng? Kanina ka pa ba dyan? Oo, kanina pa. At narinig ko ang lahat ng mga sinabi mo. Nakakalimutan mo na yatang dati akong tsismoso at pasulpot-sulpot sa kung saan-saan Basta wala nang bawian Nagtapat na ako ng nararamdaman ko sa'yo. Kaya simula ngayon, tayo na. Ha? Hindi ba pwedeng… Oh, hindi pwede. Wala nang bawian. Di ba, Isaac? O nga naman, Isay. Aminin mo na kasi na mahal mo rin ang kaibigan ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa harap ni Tengteng. Ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang magpakatotoo na rin? Oo na, Tengteng. Sinasagot na kita. At payag na akong magpakasal sa'yo. Talaga? Yay! Mga kasama! Nobya ko na si Isay! Ayun Ikasam mo na, Teng! Nag-apir pa ang dalawa at ang iba namang tindera doon ay humiling sila ng isang halikan. Nahihiya ako syempre, pero kinuha ni Tengteng ang baba ko. Hindi na ako nakapalagpa. Biglang tumahimik ang buong paligid nang ipikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko ang init ng hininga ni Tengteng bago lumapat ang kanyang labi sa labi ko. Muling sigawan ng mga tao ang pumailan lang sa buong lugar.
May mga bumati at may mga pumalakpak pa sa kanila. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Hoy, gawa na kayo ng anak ha! Sigaw ng kaibigan namin na sinigundahan naman ng ibang mangingisda. Mga loko-loko! Pagkalipas ng isang buwang paghahanda, nagpakasal na kami ni Tengteng. Sa ngayon ay masaya na kaming magkasamang namumuhay sa iisang bubong. Biniyayaan na din kami ng isang anak pero nasa sinapupunan ko pa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana'y nagustuhan ninyo. Lubos na gumagalang, Isay.